Chapter 12, tapos na natin ito ngayong hapon. Hapon maaga. Okay. Sa Matthew 12, maiksi lang po ito. Okay, dahan-dahan po tayo, maghintahan po tayo. Ready, go. While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, Who is my mother, and who are my brethren? 39, and he stretched forth his hand toward his disciples and said, Behold, my mother and my brethren. Sabay-sabay. For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother. Praise Lord, salamat sa mga tawag tayo na ayong magpala, ay tayo mga pag-isipan, puso at isipan mga ilang ibigyan, ang mensahe ngayong umaga, mapay sa buhay, napaka-importante, na sinabi ni Jesus, at ibang pinagdadaan ang bawat sa Panginoon, nilalaan niyo itong mga lagi ito Panginoon, dahil nakakalam, dahilan, yung tama, so Panginoon, tapat sa inyo Lord, at mga dito na Panginoon, makinig, mag-focus Panginoon, dahil Panginoon natin yung mensahe lagi sa amin. Naku Lord, kasi patawarin sa aming mga kasalanan, magkukulang, at mag-focus lang natin sa inyong pagdadaan. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po. Good morning po sa lahat. Amen. Mabilisan nyo. Okay, good morning sa lahat. Maganda ba ang umaga nyo? Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, parang wala kumain na ba kayo? Title natin ngayon, sino yung andito ko last week? Last kamay. Ayan, so sana every week ganito ang oras natin. 10 hanggang 11:30 and then yung computer class 11:30 onwards. The title natin ngayon is nakalimutan ko. Hindi, ito. Behold my mother and my brethren. Sinabing behold, tingnan mo! Ito na! Okay. Eh, ganun ba kayo ginagawa niyo ba yun? Ikaw na! Ikaw na! Nagagano ba kayo? Ay, nagyayabang. Ay, nagmamalaki. Ay, hindi naman ganyan yan. Ako, magaling ako ganyan. O, ikaw na! Gusto mo ba sa inyo yun? Hindi. Hindi. Ngayon, ganun yun. Pauso nyo. Pag may nagyayabang, o, ikaw na! Ikaw na! Makasal yun. Ay, tinuturo sa kanya yung attention. So, pero, ito lang, baliktad naman, no? So, mamaya, nakalin natin to. Kung sinabing, behold, ito yun. And the subtitle natin, mahaba, no? For whosoever shall do the will of my Father. Sa Tagalog, kung sino ang gumagawa ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Okay, ng Ama, sa langit. So, anyway, last week, last time, no? Galing ating topic, sino nakakalala ng title natin? Ayun, no? Ano? A wicked and an evil and adulterous generation. Sabihin, may mga tao po kasi na may mga tao na naghahanap tulad sa amin. Alam mo na yun, minsan yung ibang either hindi kontento, ayaw maniwala. Ano ba klase church yan? Sino ba ano dyan? May ganyan ba kayo? May ganyan ba kayo? Ganyan. Nahinahanapan ba kayo? Alam niyo ba yun? Nakatuwa ba yung may hinahanapan kayo? Kunwari, mapasok ka na school, anong hinahanap sa inyo? Ngayon, kung doon ka nag-school ng bata ka pa, hindi ka nahanapan masyado, di ba? Kasi, lagi mga requirement. Okay? Ganun din, pag mag-aasawa kayo, kunwari, yan, si Carl. Ilan taon ka na, Carl? 12 ka na. Isang taon na lang, teenager ka na. Mag-aasawa ka ba?
Di ba? Pag nag-aasawa ka, tapos maliligaw ka, tapos sasabihin sa'yo ng nanay nung ligaw ng tatay. Graduate ka ba? Oh, may trabaho pa, may bahay ka pa. Ay, parang hinahanapan tayo minsan, di ba? So, minsan nakaka-insulto yun. Pero minsan tama lang din. Ha? Pero minsan mali rin. So, ganun ang ginagawa kay Jesus, hinahanapan siya ng ano-ano. Eh siya ba na, ginagawa niya kalooban ng Diyos, ba't siya hinahanapan? Eh sabi niya, adulterous and wicked generation, kayo pa naghahanap na sign. Kaya natapos natin last week, kaya maganda, every week dito po kayo para matutunan niyo yung mga dapat na matutunan. Okay? Anyway, move on tayo. Si Jesus nag-preach, parang ako ngayon, nag-preach ako, di ba? So, ano nangyari? Focus, Lord. Focus lang, focus. Sabi dito sa 46, while he yet talked to the people, si Jesus nag-preach eh. So maganda ba yan? Hindi. Maganda ba yung nag-preach ang katotohanan? Siyempre. Pero, hinahanap siya dyan, sabi niya, behold, this mother and his brethren. Ano yung brethren? Mga kapatid. So may kapatid ba si Jesus? May nanay ba si Jesus? May kapatid ba si Jesus? Ulitin ko si Jesus nag-preach. While he yet talked to the people, behold, this mother and his brethren stood without. So hinahanap siya ng pamilya, siyempre nanay niya, saka mga kapatid ni Jesus. So may kapatid ba si Jesus? Sabi sa Bible, yes. Okay, Catholic, din niniwala doon. Kaysa si Virgin Mary daw ay forever virgin. So ang daming mali na Catholic, no? So, pero gano'n eh. Maraming pa yan. So, kaya inililinaw natin kaya hanggang sa nag-aaral tayo ng Bible, hindi tayo maluloko basta-basta. Amen? So, may kapatid ba si Jesus? Sa laman, okay? Sa laman. May anak si Mary. May ilan ba anak ni Mary? Madaming anak si Mary. Kasi may asawa siya. Sino ang asawa ni Mary? Joseph. Okay, ang mag-asawa, anong ginagawa? Nag-aanak, di ba? Opo. Ilan kayo magkakapatid? Then, dalawa lang kayo. Kayo? Hingay? 5. Yun? Paghahala-hala. Samantha, ilan magkakapatid? Dalawa lang. Ikaw, Kim? Ayan, nakahabol. So si Mary kaya, mag-asawa sila ni Joseph, ilan kaya anak nila? So more than one. Sabi kayo sa Bible, una si Jesus panganay, pero nagkaanak si Mary. Okay, kaya huwag kayong papaloko siya. Ang linaw-linaw niya. Okay? And then, move on tayo. So anong ba tinahanap nila si Jesus? Ilang tanong dito. Eh si Jesus, ano na to eh, 30 years old na eh. 30 years old na siya nagsimula dito. Ba't siya hinahanap ng nanay niya? Okay, so medyo hindi sinabi. Pero, I believe, sinabi din naman sa Bible, nung una, yung mga nanay niya, nanay niya, tatay niya parang wala na eh. Hindi sinabi sa Bible, pero malamang matay na. Pero lalo yung mga kapatid niya, sinabi sa Bible, hindi naniniwala kay Jesus. Alam niyo ba yun? Ganon. Ganon talaga. Kaya kayo ngayon, sino lahat ng mga galak andito, di ba? Kompleto. Ilan? Saan? Wala. Si Joanna, saan? Si Aaron. Di ba? Alam nyo, pagdating sa mananampalataya, hindi pa yung iba ayaw sa Diyos. Medyo lang, di ba? Gusto talaga. Si Jesus mismo, kapatid niya, hindi naniwala sa kanya eh. Ba't di niya pinilit? Kasi mali yung pilitan. Pag pananampalataya, walang pilitan. Tandaan niyo lagi yan. Kaya dito kami, wala kang pinipilit. Pag ayaw. Pag ayaw sa Diyos, anong gagawin ko doon? Nakakalungkot, di ba? Pero, ano tayong magagawa? Sana, lalo kung ligtas ka ba, King? Okay. Sana, pag ligtas ka na, anak ka na ng Diyos, imagine mo, anak mo, ayaw sa'yo. Malungkot yun, di ba? So, pero marami anak ng Diyos, ganun. Amad, iba, kung ano-anong ginagawa lang, nakakalungkot. Anyway, si Jesus, hinahanap ng nanay niya, malamang, kaya yung ano ko dito sa inyo,
malamang parang pinapatawag na siya. Kasi nag-preach siya, tapos sasabihin, "Uy, nanay mo, dito." Alam, pinapauwi. Eh, nanay mo nga, wala dito, hindi natin kasama eh. Eh, mga kapatid mo nga, wala dito. So, ang nakikita ko dito, at yung ibang preacher din, talagang kontra kay Jesus. Napakahirap gawin ng kalooban ng Diyos. Tandaan niyo yan. Ito ginagawa namin dito, yung kapatid ko ba lahat, nasa church? Alam nyo? Talagay nyo. Lahat ng kamag-anak namin, nasa church, wala. Ganun talaga, pero kailangan mo, paglaban mo yung pananampalataya mo. Amen? Pati nga si Nakar, pinipilit ng magulang. Hindi naman. Okay lang, bata pa kasi kayo eh. Pag laki-laki nyo, walang pipilit sa inyo. Baka mas malaki pa sa nanay mo eh. Diba? Si Miguel. Pipilitin mo ba yung ganyang kalaki? Si Erickson. So I believe, nung panahon na to, si Mary at yung mga kapatid niya against kay Jesus. Hindi sila ganun ka. Si Mary, wala na pala tayo. Pero parang ayaw nilang ginagawa ni Jesus. So tama ba yun? Siyempre mali. Pero ang ginawa ni Jesus, tuloy lang siya. Kaya kayo, paalala ko sa inyo, sa panahon kasi natin, dami ng churches eh. Dati, madali-dali pa. Wala silang ibang kilala eh. Sa panahon natin yung kahit Baptist, doon na sa kabila, may Baptist din doon, kaso di na sila King James. So napakahirap. Pero si Jesus, nagpatuloy. Ito yung tutuloy natin. Ano sinabi ngayon ni Jesus? Hinahanap siya. Oh Jesus, magano kasi ang pintero si Jesus eh. Noong panahon na yun. O siguro, oy, preach ka ng Christian, anong gagawin natin sa buhay natin? Makakaranas kayo ng ganyan, tandaan niyo yan. Maraming kukonta sa inyo. Anong gagawin nyo? Sumunod kayo kay Jesus. Gayahin niyo si Jesus, hindi yung, inom na lang tayo dito, Miguel. Balita ko pa naman dito, kahit babae, manginginom, tama ba? Sino manginginom dito? Sana tayo kayo. Kilala ko eh, mga friends na nyo, mga friends nyo eh. Mga post eh, babae pa yun ha. So, pag dumating yung ganon sa inyo, paglaban nyo pala ng palataya. Amen? Amen. Kaya sabi ni Jesus, then one said unto him, "Behold thy mother and brethren stand without, desiring to speak with thee." Nagpipray siya, tapos pinapalabas siya. Parang insulto yun na. Kasi alam, again, kahit dito sa, ilan ba tayo ngayon? Hindi natin 20 tayo. Hindi ako naniniwala lahat tayo dito, gusto lang dito. Minsan talaga gano'n. Iba, wala akong puso dito. Okay, kung anong yung ginagawa, iba yung importante sa kanila. Nakakalungkot, pero gano'n talaga. Aanihin nyo yung tinanim nyo. Amen? Amen. Kaya anong ginawa ni Jesus? Amen ba? Naniwala ba kayo lahat ng tinanim nyo, aanihin nyo? Ganun yun. Pagkakasamaan ng tinanim nyo, sabi sa Bible, mas maraming kasamaan ang kaanihin nyo. May konti kayo kabutihan na tinanim, kabutihan na marami ang aanihin nyo. Tandaan nyo yan. Okay, kaya sabi dito ni Jesus, ano nga sabihin ni Jesus? Diba? Palagay nyo, uwi pa siya, ay nice, sige po. Ito sinabi ni Jesus. Sige, pakibasa nyo nga. Ready? Okay, ready, go. But he answered and said unto him that told him, Who is my mother, and who are my brethren? Sino nanay? Sino kapatid? Tama bang sagot yun? Tama ba yun? Si Jesus yung sumagot nun eh. Tama ba yun? Hindi. Parang hindi, di ba? Parang binastos niya yung nanay, tata, yung ano niya. Sino ba sila? Ano, nakalimot ba si Jesus? Hindi nakalimot si Jesus. Ay, nakas, bigyan ko example. Kunwari, basta tayo, sabi nung Pope, ano daw eh? Dapat siya daw sundin. Ano sabihin ko sa plagay niyo? Sino Pope? Di ba? Kasi hindi mo siya kinikilala. Baptist tayo, hindi tayo Katoliko ba? Kaya si Soriano, kaya si Buloy, di ba? Ang sabi ni Buloy, lahat kayo, dadaan sa akin, makapunta kayo sa lahat, nakaulo yun, si Buloy. Okay, nakulog na, sana mabulok na doon. Anyway, sabi ko, sino Buloy? Kilala yun, di ba? Kasi wala akong pakialam doon. Ganun ginagawa ni Jesus dito. Again, hindi siya bastos ha.
pinapakita siya sa atin, tinuturuan niya tayo ano yung importante. Okay? Nag-pipray si Jesus, so stone buhin siya ni si Ma'am Mayan. Then, at Stephen, tayo, kailangan mo ng ano, ihatid po sa school. Nag-pipray siya ako, pwede ba yun? Sino Stephen? Diba? Kahit sino ko pa, may ginagawa ko, importante. Naintindihan niyo na. Kasi sinabi ni Jesus, nag-preach siya, tinatawag siya ng nanay, kapatid niya, sabi niya, "Who is my mother? Who is my brethren?" Nakakuha niyo na. Tapos hindi pa natapos doon, sabi niya, so parang dito, kumari si Ma'am Mayan, yung nanay ko sa labas, ginaganyan ako. Oy, magsaing ka na. Oy, meron tayong gathering dito, meron piyesta ni San ano dito, San Pablo. Si nanay ko, meron mga kamag-anak na pare. Tinatawag ako ng mother ko namin. Nag-preach ako dito eh. Ano gagawin ko? Who is my mother? Who is my brethren? Sabi ni Jesus, ang ginawa niya, and stretched forth his hand toward his disciples. Kasi sinabi kong disciples, ito yung mga sumusunod, nananampalataya sa Kanya, ginagawa yung kalooban ng Diyos. Sino yun? Yung mga nakikinig sa Kanya, hindi lahat ha, pero yung ginawa niya eh. Sabi niya, sinong nanay? Sinong kapatid? Sabi niya, tingnan nyo. Ito yung aking, may matandang na babae dito, ito yung nanay ko, ito yung mga kapatid ko. Yun ang sinabi ni Jesus. Okay? Paano nangyari? Andun nga yung kapatid niya, tsaka nanay niya sa labas eh. Bakit niya sinabi, ito yung aking mga kapatid? Palagay nyo. Yung kasi yung tunay niya at mas importante niya mga kapatid. Okay? Anyway, basahin muna natin sa 50. Sabi diyan, dahil whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. By the way, may sister rin si Jesus, di lang sinabi dito sa ibang lugar. Sabi niya ni Jesus, kung sino daw ang tamang mga nanay at kapatid niya, ito yung mga gumagawa ng kalooban ng aking tatay na nasa langit. So, simply said, sino yung mga totoo ng tao ng mga kapatid? Pagkamanalapay ngayon, yung iba nakikikapatid lang yan, Channel 5 kapatid. Ang uso lang yan, pati yung mga NPA lang NPA. NPA ba dito? Meron din. Ngayon, mababaw yun, sabihin, kapatid. Si Ka Andres, Ka Christian, Ka Jerickson. Ganun tawagan ng kapatid. Pero mababaw yun, hindi yun ang nasa Bible. Pag kapatid, pare-pareho kayo ligtas. Pare-pareho pupunta sa langit. Anak tayo ng Diyos lahat. Kaya ako, hindi ko ginagamit lightly ako namin. Uy, kapatid na is! Inisip ko na, ligtas ba ito? Kung hindi ligtas ito, hindi ko natawagin, brad! Sister, hindi ko kasi ang tama, sinasabi, tinuturo sa atin ngayon, sino na yung kapatid natin? Mga anak ng Diyos. Kung hindi ka anak na ba ng Diyos, Rialyn? Ikaw, Samantha. Anak ka na ng Diyos? Ikaw, Migay. Ikaw, Kim. Kaya Maya ka lang. So, hindi yan gaya-gaya. Ano yan? Ikaw, Miguel. Ikaw, Mike. Galing. Naligo pa. So, malinaw ba? Sino yung kapatid natin? Kapatid ko ba si Alex? Ligtas ka na ba? Andrea, ligtas ka na ba? Kapatid ko ba si Andrea? Ligtas din ako eh. Anak kami ng Diyos. Kapatid ko. So yung mas importante yun ha. Ano importante mga kapatid natin sa lupa, kapatid natin sa langit? Yung kapatid mo sa lupa, mamamatay lang kayo lahat eh. Di ba? Salamat at may kapatid ka. Nakipaganda rin yan. Hanggat maaari, makasundo mo yung kapatid mo. Hanggat maaari, diba, mahal yung kapatid mo. Pero minsan, kapatid mo na yung bakla. Ano nangyari sa'yo, di ba? Oh. Naging satanista, kumari. Kumaling kay Spibuloy. So magkakaroon kayo ng conflict, obviously, di ba? At ang anak ng demonyo, hindi anak ng Diyos. So ngayon,
Ano importante ngayon? Sino mas mapahalagahan mo? Sino bibigyan mo ng kahalagahan? Yung anak ng demonyo, anak mo ng salaman, o anak ng Diyos? Kaya ka tinuturo sa atin, dapat anak ng Diyos. Kasi magkasama-sama tayo sa langit. Sa Diyos, magkakasama tayo. Ako, kapatid ko, ayaw sumama sa Diyos, ayaw lang makinig yun. So, mahal ko siya, pero hanggang doon na lang yun. Mas mahal ko kayo, amen? Ganun yun eh. Kasi mas pinapahalagahan ko yung pagiging anak ko ng Diyos, hindi yung anak ko ni Mang Diyos. Amen? Gusto ko yun, pero importante lang ako ng Diyos. So, nagkakaintindihan ba tayo? Si Jesus nagsasabi nito, hindi siya bastos. Tandaan niyo yan. Ako madalas, yung mga naaasal sa atin, bastos, mali sila eh. Mali sila eh. Wala sabi ko, tama yung mali. Diba? Yan. So ito malinaw, si Jesus hindi siya bastos. Pero sinasabi niya sa atin ngayong umaga, napakahalaga. Kaya later, salamat, later, yung mga kapatid niya actually, na-record niya sa Acts na, sa muli na ng gospel, mga naligtas din na ng palataya din. Pero nung una, naniniwala sa kanya, inaasar pa nga siya. So nung gagawin natin, pag inaasar tayo ng kapatid natin, kasi lola mo, lanay mo, tatay mo, Alex, huwag ka dyan sa baptist, katolik mo tayo eh. Kaya, dami dito lakad-lakad, yung mga Jehovah's Witness, di ba? Jehovah's Witness. Kaya, born again tayo eh. Born again din kami, baptist, born again yan. Sinabi yung born again, yung religion yun. Born again, state yun ang pagiging anak ng Diyos. Kaya pinanganak ako dati, ako March 15, 1980 ako pinanganak. Na-save ako, nag-born again ako, ibang araw na naman yun. College na ako nun. So, born again din ako. Hindi church yung born again. Baptist Church, ito yung tinatag ng Panginoon. Bakit Baptist ang tawag? Kasi pinapatay tayo dati ng Catholic. Kasi yung Catholic, binabaptize nila baby, di ba? Tama ba i-baptize yung baby? Sabi sa Bible dapat, manampalataya ka muna, saka kayo babaptize. E paano manampalataya yung baby? Wala pang alam yung baby. Ganun pa nga yun. Shana, babaptize mo ba si Shana? Hindi po. So yung binabaptize ng baptist, mga mature na mag-isip. Katulad nito, nabaptize si Andrea, Jerickson, taga San Mateo. Gusto yung pag-baptize, sabi kayo sa akin, amen? And then, kasi yun ang gusto ng Panginoon. So kaya sa mga Catholic, doon binabaptize sila yung baby. Kasi may paniniwala sila, may turo silang mali. Pag hindi daw nabaptize yung baby, pupunta sa impyerno. Tama ba yun? Ano tayo napunta doon? Kasi nga, sinasabi natin tama. Pag mali, tama. Hindi tayo na may sunod. Kaya ngayon, gusto namin siyempre, dito kayo mag-church. Siyempre, para matuto kayo ng tama. Nag-aagawa naman kayo eh. Ganun talaga. Sa Bible, nag-aagawa yung demonyo at saka yung Diyos. So, sana nasa side kayo ng Diyos. Amen? Yeah. By the way, yung mga follower ni Kibuloy, di ba? Nakita niyo ba? May paglaban yun. Kasi naniniwala talaga siya, nagkabuloy daw anak ng Diyos. Tinatawanan sila naman na meron. Loko-loko eh. Kung hindi ka sana nagkaroon ng kaso ng hindi ng kaso ng rape. Kaya sila ako talaga yun. But anyway, sino yung magkakapatid? Si Jesus nagsabi niya na, so dapat gawin natin yung kaloob. Pastor! Pamintan natin, no? Sabi nung iba, paano ba tayo maliligtas? Samantha, ano kailangan mong gawin? Kailangan mong pamember sa church para maligtas? Kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas? Ilang mabuti? Really? Kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas? Bigay. Kailangan? Hindi mo alam. Ako. Ikaw, Mike, kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas? Ha? Saan? Kasi medyo tama rin. Ano yung kailangan natin gawin mabuti? Para maligtas. Pag hindi ka tumulong, ligtas ka, hindi ka maliligtas. Ano kailangan natin gawin? Kailangan bang gumawa ng mabuti para maligtas? Maganda yung gumawa ng mabuti, pero pinag-usapan natin, paano tayo punta sa langit? Kailangan gumawa ng mabuti, Miguel? Alan Jay? So, kailangan? Hindi, katulad nyo, tumulong sa mahihirap. Kailangan ba tumulong sa mahirap para maligtas? Kailangan mo mag-church para maligtas?
Ilang church? Ilang attend? Tatlo, okay na yan? Kailangan yung ma-review talaga. Ikaw, Carl, kailangan mong mag-church para maligtas? Kailangan? Ilang church? Ilang attend? Jerickson, kailangan mong mag-church para maligtas? Ilan? Marami. Pag di ka nag-church, maliligtas ka ba? Ligtas ka ba? Anong ginawa para maligtas? Ha? So, kailangan mag-church para maligtas. Eh, pag di ka nag-church, maligtas ka. Anong ginawa mo para maligtas? Ano ka naman ng Diyos? Kailangan naghanap ng Diyos. Kung tumanggap ka, kailan nyo? Sabihin natin, nalala mo ba? Sabihin natin, January 1. January 1, tinanggap mo Panginoon, tapos di ka na nag-church. Ligtas ka ba nun? Anak ka na ng Diyos eh. So, kailangan ba mag-church para maligtas? Ilang church? Ilang attend? Pagin? Kailangan natin mag-review. Okay, ganito yan ha. Sige, tama-tama naman. Dito si Kim. Isa-isayin ko na rin ha. Ay, ganito yan. Lahat tayo makasalanan, di ba? Sabi sa Bible, lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo makasalanan. Ayaw ng Diyos sa kasalanan. Hindi pwede sa langit ang kasalanan. Eh, lahat tayo makasalanan. Paano yun? Hindi tayo pwede doon. Di ba? So, kaya mo iligtas sa sarili mo? Kaya mo iligtas sa sarili mo? Ngay. Kaya mo iligtas sa sarili mo? Jerickson? Magpapakabait ako simula ngayon, hindi na magkakasala. Kaya mo yun? Kaya mo? Hindi ka magkakasala. Hindi nga, kaya mo o hindi mo? Hindi, okay, malito. Ikaw, real eh, kaya mo yun? Simula ngayon, hindi ka na magkakasala. Kaya mo yun? Ikaw, Samantha. Ikaw, Mike. Wala may kaya nun. Sabi sa Bible, even yung pag-iisip ng masama, nainggit ka lang, kasalanan na naman yun eh. Kaya kasi sabi ito, walang matuwid, wala kahit isa. So pag pinag-usapan ng kaligtasan, hindi mo kaligtas sa sarili mo kasi lahat tayo makasalanan, ayaw mo sa kasalanan. Hindi mo kaligtas sa sarili mo. Then, ikaw, Tanet, ligtas ka lang? Ayaw mo ligtas sa sarili mo? Okay. So hindi mo kaya iligtas sa sarili mo. So anong ginawa ni Jesus? Alala niyo kwento natin, yung parusahan. Parusahan ka na. Wala kang pambayad. Anong gagawin mo? Wala kang magagawa. Kaso may gusto magbayad para sa'yo. At tanggapin mo yun. Ayaw, magkukulong na lang ako. Siyempre, tanggapin mo na yun. Mabait yun, mabuti yun. Diba? Ganun ginawa ni Jesus. Sa halip na tayo mapunta sa impyerno, siya na lang yung napako sa krus. Siya napunta sa impyerno. Alala niyo na? So ngayon, binayaran niya lahat ng utang natin. Ano, kailangan mo ba natin magbayad? Bayad na eh. Pero, yung regalo, bayad na yan. Pero kailangan mong gawin sa regalo, kailangan mong hindi mo tinanggap. Hindi sa'yo. Diba? Ano yung regalo ng Diyos? Buhay na walang hanggan, magpunta sa langit. So, sino tumanggap na sa Panginoon? Yung buhay na walang hanggan, tinanggap niyo na? Opo. Biniyaran mo yun? Hindi po. So, anak na ka na yung Diyos. Opo. Hindi ka nag-church, ligtas ka na. Ligtas ka pa rin? Opo. Yun, naintindihan nyo na. Okay, salamat sa Diyos, regalo yan eh. Walang bayad. Hindi mo alam, magpakabuti ka, mag-church ka muna ha. Mga 10 beses. Wala sinabi sa Bible nun. Hindi mo kaligtas sa sarili mo, kung ba yung huminto sa kasalanan. Pero, si Jesus namatay na para sa'yo, salamat. Okay, bayad na. Tinanggap mo siya ngayon, nang palataya ka na hindi mo kaligtas sa sarili, siya mag-iligtas sa'yo. Lord, iligtas mo ako. Sabi niya, sino man tumawag sa Kanya ay maliligtas. Sino man tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya ay magiging anak ng Diyos. Kung tumanggap na kayo sa Panginoon, taas ang kamay, yung tumanggap na. Diba ganun ginagawa natin dito sa umpisa eh. Tsaka hindi ko ibabaptize kung hindi kayo ligtas. Okay, kaya tumuto kayo sa aral natin ha. Malinaw na. Balik tayo dito. Eh, basta sabi dyan
dito, yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, siya yung pupunta sa langit. Kasi magiging kapatid mo. Eh, dapat pastor, di mag-church ako. Oo nga, maganda mag-church, pero hindi yon. Kasi ganito yan. Ilan ba ang kalooban ng Diyos? Isa lang? Tatlo lang? Marami, hindi mo natin alam yung iba. Yung iba, karamihan nandito na sa Bible. Yung iba hindi natin alam. Kasi Diyos siya, di naman. Ako mo ba Diyos sa araw-araw? Oh Lord, mag-report ka nga sa akin. Baka may gusto ko dyan. Anong gusto kong gawin ko? Hindi. Ako din, alam niyo ba gusto ko? Yung iba, oo, gusto kayo, mag-church kayo, di ba? Mag-pray kayo, lagi sinasabi sa inyo. Yun ang gusto ko, pero lahat ba ng gusto ko, ang alam niyo? O syempre, hindi. Yung mga nasabi ko lang. At yung ibang nasabi ko, hindi niyo rin gusto. Di ba? At hindi niyo kaya gawin. Kaya ganito yan. Yung sinasabi yung silang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit, yun yung kapatid ko. Ang unang-unang kailangan mong gawin yan, tumanggap kay Jesus. So marami yan, di mo kayang gawin lahat yan at kayo na. Yung iba, aralin pa natin. Nakita niyo yan? So pasok pa rin dito, ang unang gusto ng Diyos, maligtas tayo, managpalataya tayo kay Jesus, at talaga magiging kapatid tayo ng Panginoon. Ang tayo ng Diyos. Okay, pero yung ibang kalooban pa ng Diyos, di pa natin alam. Yung iba, malalaman pa lang natin. Magtapat ka, lagi ka sa church. Yun, isa yun. Ay sabi sa Bible, Hebrews 10:25, sabi doon, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Sa Tagalog, lalo na habang tumatagal, dapat lagi tayo sa church. Para ma-encourage lahat. Imagine mo, wala si Antoinette dito. Ano sasabihin ni Mike? Pwede naman pala di umatin eh. Diba? Hindi kayo na-exhort. Kapalik na pag lagi mo nakikita ko natin dito si Jerry Song, si Carl, nakikita mo yung mga kapatid, na-encourage ka. Ganun yung sinasabi sa Bible. Okay? Okay mo ba kayo? So, ilan ang kalooban ng Diyos? Madami. Okay? Pero yung pinakakalooban ng Diyos, ang pinaka-importanting gusto niya magkaroon ka, ano yun? Buhay na walang hanggan. So, pasok tayo dito. Kaya sinasabi ni Jesus ngayon, ang mga kapatid ko, yung gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit, yun ang aking kapatid. So, ulitin ko lang, nasabi ko na kanina, anong mas importante, kapatid mo sa lupa, o kapatid mo sa langit? Pareho, pero ano yung mas? Pag may umutang sa'yo sa church, tapos may umutang sa'yo kapatid mo, sinong bibigyan mo? Nasa iyo na yun, okay? So again, maganda kasundo natin lahat ng ating pamilya. Pero darating yung point, hindi ko inaasang maintindihan nyo agad ito ngayon. Pero tinuturo ng Bible yan, mas importante talaga, definitely, yung kapatid mo sa Panginoon. Naniwala ka sa hindi. Kasi nga, lahat tayo ay, another example, kunwari, si magkakapatid dito. Well, magkakapatid si Kim, si Mikay, saka si Samantha, kunwari lang. Ate si Samantha, kunwari ate, and then si Kim yung mabait, si Mikay, hindi masyado, kunwari okay, Kim, kunwari, ligtas ka na. Ay, hindi, ligtas rin natin. Samantha na lang, ikaw iligtas kunwari, ha. Then si Mikay, Iglesia ni Manalo. Then si Kim ay Iglesia ni Soriano. Okay? So, kanino ka sasama, Kim, Samantha? Eh, si Antoinette, di mo kapatid. Yung dalawa kapatid mo. So, kanino kasama? Ha? Kanino nga? Kanino? Sino nga? Si Antoinette, kapatid mo lang sa church, sa Panginoon. Hindi mo siya kapatid sa laman. Okay? Si Mikay, kapatid mo, ate mo si Mikay. Kasi Kim, mas nakakabata mong kapatid. Kanino ka sasama? Kanino nga? Makulit yung dalawa. Makulit sila lahat. Ay, dito ka na sa baptist, sabi ni Antoinette. Sabi ni Mikay, dito ka sa iglesia ng Manalo, nakita mo yung kapilya natin, napakalaki. Sabi naman ni Kim, dito ka na sa iglesia ni Soriano. Dating doon to eh. Dating daan eh. Kanina ka sasama? Wala. Ay, ikaw, Rialin. Kanina kasama? Sa kapatid mo dapat sa Panginoon. Again, di yan madali. Di ba?
Sabihin ng nanay mo, ito kapatid mo, ito kapitbahay mo lang. Hindi niya alam, kapatid mo sa Panginoon yun. Kaya hindi madali, okay? Kaya nga, sabi, topic natin ngayon, gano'n eh. Si Jesus nagsabi niyan, hindi ako. Kasi importante, kapatid natin sa Panginoon, kasi ang tatay natin, ang Diyos, forever nating tatay. Yung tatay ko, si Daddy, tatay ko yan. Pag wala na kami pareho sa mundo, tatay ko pa rin ba siya? Hindi na, sa langit, magkakapatid na lang tayo doon. Amen? Sino ang mag-ahalagaan ko? Yung mga anak ng Diyos, saka Diyos, yung tatay ko sa langit. Diba? Nakita niya? So, kailangan importante tayo, baka baliwalay yung nanay niyo, ha? Huwag ganun. Inuutosan din tayo ng Bible nga, maging mag-aala sa ating nanay. Pero later, even mga nanay, minsan, hindi rin talaga malooban ng Diyos, eh. Sino susundin mo? Yan, Diyos. Siguraduhin mo alam yung kalooban Diyos, di ba? Alamin mo. Okay, so malinaw yun. So, sino mga kapatid natin? Kaya tinanong kayo kanina lahat kasi ang hirap din mag-assume, di ba? Kasi kala mo umatin sa church si Alan J, hindi pala ligtas, di ba? Baka lang, kaya tinanong ko kanina. Ganun ka rin, sigurado ka sa langit, tanongin mo din. Ba't kaya niyayaya ni Carlo sa ano? Puno lang, eh, may church nga tayo. Carlo, gusto mo maging mabuti anak ng Diyos? Tanongin mo siya. Di ba? Yun. May tanong ba? Sana malinaw naman yun. Ulit-ulit tayo. This time, mag-pray na tayo. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita. Let's pray na salamat po, mga dito pagkakataon. Nilililaw nyo po, hindi kami pwedeng balito dito. Talaga inaaral namin, inaalam namin ang kalooban nyo. Malinaw yan sa Bible. So I pray yung mga pangliling ko, Panginoon, sa libutan, na hindi kami maloko, Panginoon, at hindi namin, alam namin talaga yung ano ba yung gusto nyo, Panginoon, sinabi nyo sa Bible yan, hindi sa chismis lang, hindi sa kung sino kamag-anak lang namin, kaya susunod kami dahil kamag-anak. Malinaw po dito ang kamag-anak nyo daw, ang mga kapatid namin, mga mananampalataya. So, kung sa inyo sa pray, di madali ito, Lord, tulungan yung bawat isa. Dahil I believe, kahit di ko matanungin, yung mga wala na dito, yung iba, madalas sa hindi, ganyan lang naman ang dahilan. Hindi nila pinahalagahan ang nakamtan nila dito kaligtasan, church, Panginoon, lalahanin niyo po sila, lalahanin niyo po sila, ano dapat gawin, Panginoon. Salamat po, Lord, again, salamat sa activity pa, yung panguna, kaligtasan pa ako sa Panginoon, sa biyahe din, Panginoon, pagkain namin pagka sa lusunod, nagpasalim ko sa namin sa Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maaga pa pala tayo eh. So baka may tanong kayo? Huli ha, stop ko lang ito. May presentation pa kayo ba? 38 lang.